Nasa linya po natin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po sa iyong Sal. Kasama ko si Hana, ang aking co-anchor. Hana Jane. Magandang umaga sa iyo. Kapatid ito ni Nelia Sancho, yung ating Queen of the Pacific. Anyway, dating Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yatang magsinungaling ng gusto. Kayo daw, iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba dadalo? Anytime ho. Nakatanggap na po ba kayo ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you received the invitation, assuming further that you attend, ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what his life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds, but yung friendships that are napadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships, and so it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako mga bagay na ito, from time to time, this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko, Sal. And because there are many persons already called or about to be called, or baka may mga ibang tao pa kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Yung gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceedings. Sabihin ko sa kanila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ko. So wala kayong ibibigay ko sa kanila. Bahala sila kung ano gusto naman, nyo itanong. Sa kagaya ito ni Ruina, Ruina Garma. Garma. Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo
may tiwala ako at alam ko may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Madaling sabi, Ito Mr. President, yung pong pinondohan ninyo yung war on drugs, hindi yung magbibigay kayo ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya ng sinasabi ng mga kalaban nyo. Walang pulis na papasok sa ganun. Walang gagong pulis na papasok ng ganun. Makukulong sila. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Magpayag yan sila. Bigyan mo ng pera, operational funds. Pagkatapos, from time to time, tanungin ko sila, tapos na ba? Sir, medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumibat sa Zamboanga. We have to do more follow-ups. Sabi ko, dagdagan ko yan. Yan ang sinasabi ng reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Kung ang pinakamaano sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant, magkain kami, and I congratulate them. In other words, yun ang in other words, Mr. President, yun ang pinaka-reward nila. Giving them recognition of doing their work. At saka, palainom mo yung pulis. Bilang mo 2 boteng scotch. Kaya yung nakikita natin sa, iba pumunta ka man ng doon kay sa sa bar ni Bong. Yun mga pulis na yun man yan sila. Yung magpunta doon na 4, 5 yun yan sila na maripartida ko sa kanila. Hindi yan ang tatanggap ng pera na hiya. Yan lang sabi ko. Sige, kapul kayo doon. Inuman tayo. Now, dating Presidente Duterte, meron nung lumabas ngayon sa social media. Inilalabas nila yung sinabi ninyo, siguro mga ilang linggo pa lang kayo na naging presidente o ilang buwan pa lang, kung saan kino-quote kayo. Ang sabi niya ron, bibigyan nyo ng 3 milyon ang sino mang makahuli o makapatay sa mga drug lords. No. Kino-quote, ano bang, yun ang ginagamit nila na nagpapatunay, kita mo, umaalok siya ng 3 milyon para makahuli o ang sabi ko naman, sabi ko, alok yun siguro sa mga tao, hindi sa mga pulis, kasi yung pulis trabaho nila yun Kung baga, magbigay ka ng impormasyon sa mga yan. Ito, binibigyan ko sila ng operational funds. Pero ito talaga ang order ko sa kanila. Nagtuturo ako ng criminal law, pati criminal procedure sa Police Academy dito. Go out and hunt for them. This is a recorded history na ito, pabalik-balik na ito. You can, as a matter of fact, you can replay it and replay it again. Fixture na ito. Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me.
Pero pagka lumaban at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay mapalagay sa alanganin, patayin ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Yan talaga ang order ko. Baski sa Maynila ako mag-lecture noon o dito. Baski saan, ganon talaga. Patayan talaga yan. Yan ang order ko. Pag lumaban at alanganin ang buhay mo, patayin mo na. Yun. Now, former President Duterte, hindi ho mapapasinungalingan ng iyong digmaan sa illegal na droga ay naging matagumpay. Nagkaroon ng kapayapaan sa panahon ninyo. Ngayon po ba na nawala kayo sa Panguluhan, ano po bang naririnig nyo? Anong feedback nyo sa ginawa ninyong digmaan sa droga? Yun ba'y nanatili na naging mapayapa tayo o iba ang naririnig nyo ngayon? Ang problema dyan, because if I will answer the question, it would be self-serving. I would rather na yung buong badla, let the people make the proper decision. Ngayon, kung sabihin ng tao na hindi ako nakatulong sa ginawa ko, then I am willing to step down from public office permanently. Kung wala namang silbi yung ginawa ko at yung lahat na namatay at gumana naman yung there was a time na maski saan magpunta dito sa Pilipinas, wala namang gumagalaw sa iyo. Kasi nga, wala na yung mga gago. Pero hindi ko sinasabi na sinadya ko pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight so that if they fight, then we would be justified in killing them, and that is one problem solved for the day. Totoo yan. So, Mr. President, inaasahan namin na as soon as you receive the invitation, you will respond to it positively and you will be attending the Congressional Committee hearing. Of course, it's an institution of government. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man, a plain citizen. And maybe because of past actuations, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Okay, maganda ho yan. Napakagandang event. Hindi ako atras dan. O, sagutin po sila lahat. Aasahan po ng taong bayan ang inyong pagdalo. These are exciting times. At marami akong sabihin sa taong bayan. Marami pong salamat, Presidente Duterte. Na-istorbo ko na kayo. Kayo pala bagong galing sa biyahe. Kami po nagpapasalamat ng marami sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon nito. Ako, taga Mindanao, Bisaya, pero Pilipino ako. Mahal na mahal ko ang bayan ko. Anybody, narinig mo na yan several times when I was mayor and president, I repeated and repeated it 1,000 times already. Alam na ng taong bayan, whoever wants to destroy my country, and if you will really destroy it, then I will be there to kill you. Okay. Yan ang ipagbilid ko sa tao. Papatayin talaga kita.
This is my country which I can call my own. Wala akong ibang country na ipapasa ko sa mga anak ko. Puro Pilipino to eh. Hindi naman ito mga Amerikano. Mga mestizo lang to kasi ang nanay South American. This is this. Yung pagka-Pilipino ko, ibigay ko sa mga anak ko. Alright, Mr. Maraming President, salamat. maraming pong salamat. Hanggang sa susunod nating pag-uusap. Thank you Thank for you your very time. much. Sige, okay. Thank you.